Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Lunes po ngayon at espesyal pong lunes na ito dahil ngayon din ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ng ating mahal na Pangulong Benigno Aquino III. Pero bago yan, sabay-sabay ba na nating tuklasin ang mga kaalaman tungkol sa ating panahon ngayong umaga. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan, mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Lunes, Hulyo 22, 2013. Simulan po natin ang umagang ito sa pagbabalik tanaw hinggil sa State of the Nation Address o SONA. Alam niyo po ba na noong taong 1978 unang ginanap ang SONA sa Batasang Pambansa sa Quezon City? Ngayong araw nga gaganapin ang ika-75 SONA simula 1935 at ika-27 naman matapos ang restoration ng democratic rule sa ilalim ng Fifth Republic noong 1987. Ang SONA ay ang talumpati ng Pangulo hinggil sa kalagayan ng ating bansa. At kaugnay nga niyan sa utos din ni Quezon City Mayor Herbert Bautista at ng Quezon City Government, wala pong pasok ngayon ang ating elementary at high school students, both public and private po yan sa lungsod Quezon. Para sa elementary schools, kabilang po dyan ang mga sumusunod na paaralan, yan pong Commonwealth Elementary School, President C. Aquino Elementary School, Doña Juana Elementary School, Holy Spirit Elementary School, Lagro Elementary School, North Fairview Elementary School, Bagong Silangan Elementary School, Culiat Elementary School, New Era Elementary School, Melencio Castelo Elementary School, Payatas B, Payatas C, and Payatas B Annex Elementary School, Lupang Pangako Elementary School, San Diego Elementary School, Fairview, Benigno Aquino, Manuel L. Quezon West, Fairview, at Old Balara Elementary School. Para naman po sa high school level, kasama po dyan yung mga walang pasok, no? Yung Commonwealth High School, Batasan Hills National High School, Judge Feliciano Belmonte High School, Holy Spirit National High School, Lagro High School, North Fairview High School, Bagong Silangan High School, Culiat High School, New Era High School, Justice Cecilia Muñoz Palma, at Balara High School. At yan nga po, mamaya ay ating tunghayan ng isa namang makasaysayang kaganapan sa ating bansa. Simulan po natin ang umagang ito sa pamamagitan ng update sa hinggil sa lagay ng ating panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escollar. Good morning po, Ms. Escollar. Good morning din sa iyo, Harry, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ms. Escollar, umiiral pong muli ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ating bansa, partikular po sa Visayas at sa Mindanao. Ano nga po ba nga asahan nating weather ngayong SONA ni Pangulong Aquino? Tama ka dyan, Harry. Ang dominant weather system po natin ngayon ay ITCZ pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kaya naman po asahan dito sa may Calabarzon, Mimaropa, dito sa may Bicol Region, Visayas at Mindanao ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay asahan po na magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang po doon sa mga pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. Guidance lang po sa lahat ng pupunta ng SONA dito po sa Metro Manila. Although magiging maaliwalas ang panahon sa umaga, ay asahan po early afternoon na magiging makulimlim na po ang panahon, kaya po magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ayan nga po, nabanggit po ni Ms. Escollar, para sa ating mga government officials na lalahok sa SONA, magdala po tayo ng mga panangga sa ulan dahil magiging maulan po mamayang hapon. Ms. Escollar, nabanggit nyo rin po kahapon dito sa Pag-asa na bumaba yung binabantay nating low pressure area o LPA at lumabas nga ng ating bansa pero nakapaloob pa rin ito sa ITCZ. Pero dahil nagsimula na po yung oscillation o yung paggalaw ng ITCZ, malaki po ba yung posibilidad na pumasok muli sa bansa itong nasabing sama ng panahon? Tama ka dyan, Harry. Yung low pressure na ating binabantayan nitong mga nakarang araw ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa pag-akyat o inaasahang pag-akyat ng ITCZ ulit, ay inaasahan ding aakyat yung low pressure area. Ngunit sakaling mangyari po ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Kaya mababa ngayon ang posibilidad na pumasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility.
Alright, that's great news. At Miss Escolar, bilang panghuli, huling paalala po ulit sa mga kababayan nating lalawak sa SONA o di naman kaya pupunta po sa batasan mamaya para nga po sa nasabing pagdiriwa. Paalala po ulit sa ating mga kababayan, ang ngayong umaga ay magiging maaliwalas ang panahon, ngunit asahan po mamaya early afternoon as soon as 1 o'clock to 2 ay asahan na po yung pagkulimlim ng panahon, kaya magdala po tayo ng payong para hindi po tayo maabala kung ano man po ang gagawin natin mamayang hapon, lalo na po yung a-attend ng SONA. There you have it mga kababayan, yan nga po ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito at nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escolar. Ngayon naman alamin na rin natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise magaganap po yan ng 5:37 a.m. Ang sunset naman natin ay 6:28 p.m. Ang ating moonrise ay 5:56 p.m. Ang moonset natin ay 4:46 a.m. May illumination po yan na 99% at ang full moon ay makikita nga natin sa darating na July 23. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay, courtesy of NAMRIA, ang ating high tide ay 8:52 a.m. May taas po yan na 1.46 meters, habang ang low tide naman natin ay 5:24 p.m. May taas po yan na negative 0.05 meter. Marami pa tayong dapat malaman sa ating weather ngayong SONA Monday, kung kaya't dyan lang kayo mga kababayan at huwag lilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.